Malalaman na natin yan sa pagpasok natin in game number 1 between TNC Pro Team at pati na rin Team Liquid Philippines. Muli kami ang inyong casters, nga pala si Umi, kasama dito si Burrito. Men, dito na natin makikita kung sino ang maunang makakuha ng momentum. Maraming dapat patunayan ng dalawang kupunan na ito. Again, Team Liquid PH, may mga hinahabol pa sila ditong pwestuhan. Habang ang TNC Pro Team naman, gusto nila siyempre tapusin ang Season 14 with a smile, di ba, na makakuha ng panalo. Kahit isa man lang, no, para lang hindi maging kwento ng puro pagkatalo ang kanilang regular season. Isang panalo against one of the best teams in the league. Team Liquid Philippines, isa yan sa mga magiging goal ng Phoenix Army entering this game. But right now, makikita natin na normal naman ang setup ng ating mga manlalaro. Wala pa namang mga kesong level 1 na pagpasok sa jungle katulad ng mga Khalid na napanood natin last week. Alam mo kaya ang hirap din. Actually, yung Khalid, inintroduce din ni Sanford yun eh. Di ba? Kung Kaya maaalala natin. So napakahirap talaga kalaban yan. Pero ngayon, ang kalaban ni JP, dalawang members mula sa TNC, knock-up from Carl TZ. Pero first blood, nasecure kagad ng Phoenix Army. Ang ganda ng ginawa ni SD doon. Tinipid niya yung proc ng kanyang quad shadow. Kaya naman kahit lumayo siya ng bahagya ay nakabalik din siya agad sa target na gusto niyang mahanap. And that's first blood going to the hands of TNC Pro Team. Tandaan natin, TNC Pro Team, ang kanilang identity so far sa ating regular season ay kadalasan talaga silang nakakalamang in the early game. Pero parang nagkakaroon lamang ng mga, sabihin nating delubyo by mid to the later parts of the game. So tingnan natin kung mahahawakan nga ba nila ang kanilang maliit na gold lead ngayong early game na to. Yeah. And yan yung nagiging question para sa TNC Pro Team. Ano nga ba yung mga adjustments na ginawa nila? Kasi kung babalikan natin yung story, early game nga, nakukuha nila. May mga mid-game sila na sobrang dominating sila. At pagdating nga sa late game, ay medyo kinakapos. And I think, ito na nga yun Sabi nga ni Kram at saka ni Innocent, inapas lang nila kung ano yung mga gusto nilang ipakita dito. At feeling ko ito na yung panahon na yun kasi laban na din. Oo, ito na yun Parang win or lose. Ito na yung magiging kwento ng kanilang regular season. Kaya naman Team Liquid Philippines, simulan na agad nila. Ang turtle na to, SD, nasa pwesto na rin! Ay, nakuha kagad ni SD. And this time, nailapag yung Glorious Pathway. Atras muna ang Team Liquid PH. Walang naging kwento doon Wala, yung pagong lang. Oo, men, nakita mo yung pwesto ni Retry Battle na lang yun 50-50 kung pag-uusapan. Nasa harapan si Carl, nasa harapan din ang Hayabusa. Walang pigilan na naganap at nanalo lang sa Retry Battle si ST, ZYZ. At right now sa XP Lane, ito na ata ang para tayong nanood ng nature documentary kung saan alam natin na wala din naman babagsak dyan. Walang magkakamatayan dyan. Alam mo naman may mga bago na tayo kagaya ng mga season something pa. Mamaya natin pag-usapan niya si Sachi. Na-solo kagad yung shadow kill, SDZYZ. Nakakadalawang kill na. Nagiinit na si SD pero mukhang tuloy ang bakbakan doon. Cameraman, ayun na! Si Carl boy pa! Ay, buhay pa ba? Pero not for long dahil si Hedza ang pupugot sa kanya. Hatred buhay pa rin. Wow. Grabe, ang ganda na naman ng early game ng TNC. Di pa tapos to Saman Force, nandyan na rin ang onward killing spree para kay SD at mukhang nagiinit na nga. Nagbabaga pa nga ang TNC. Maganda ang kape. Malamang natimplahan ni Coach Ocho Wood. G. Natimplahan ni Ocho G ng malupit na kape. Itong TNC Pro Team. Pero again, kung babalikan natin sa community prediction, parang naman na naman Team Liquid. Oo, I mean, hindi mo rin masisi yung mga tao, di ba? Siyempre, stats lang. Medyo naghirap talaga ang TNC in the regular season. Pero hindi naman ibig sabihin nun, ay wala nang naniniwala. Nandyan pa rin ang solid Phoenix Army. Win or lose, yung 16% na yan ay naniniwala na mananalo ang TNC Pro Team sa laban na to. And right now, they are winning. 2,000 ang lamang ng TNC Pro Team kontra TLPH. And we are about to see the second turtle of the game. At kadalasan dito nagpapapok ang mga ibang teams. Yeah, and magandang pag-usapan dyan ng Team Liquid PH. Kilala naman natin, noong mga panahon na echo pa sila, di ba may express talaga sila pinapakita ngayon. Shadow kill naman from SD. Quad shadow out muna siya doon. Pero may idea ang Team Liquid na walang pantaka si SD if ever. Nagamit na rin ang Primal Wrath. No Ugi Shadow Kill pero si Sanford half HP. Okay, nagamit na rin dito yung ultimate mula kay Heads. Pasok si SD, shadow out. Muli siya rito. Pero nakastock na rin si Benny. Any moment pwede siyang lumipad dito. Kaya lang ang kunat din ng frontliners leader CNC Pro Team. Habang Escalera nagamit yung Primal Rat. Ilalapag na rin dito yung Eternal Guard. At si Escalera ay napatumba na. Finally nakakuha na ng kill. Team Liquid PH. Makakadalawa pa ang Team Liquid dito sa may transition sa pagong. Ayun na, nakalipad na sa himpapawid. Benny Cutie taking his first kill of the game. Pero kapalit nito ay nakapag-push si Kozen ng libre sa taas. Trade lamang ang naganap pero mukhang nanalo
ang Team Liquid doon dahil bumaba ang gold lead ng TNC Pro Team mula 2,000 papuntang 1.5. Ang ganda ng ginawa nila doon, pero may trade naman din na sinagot ang TNC. No? Parang ang sabi lang nila dito, hindi naman natutubo yung Torre dyan sa mataas. So yan na lang ang maging priority natin. Lalo na, kailangan nilang higpitan itong si Benny QT kasi ilang beses na natin nakita, sobrang iconic ng 1-1 Oo. para dito sa Team Liquid. Actually, siya rin ata halos ang nagpauso niyan. Parang no? siya na nga lang naglalaro ngayon. 2v1 here, Sanford nakapag-ulti pero hindi. Ay! Ay! Nakatakas pa pero si Cortez pumasok din. Nakompleto niya yung kanyang combo doon pero walang magiging casualty. Pero crucial yung talon ni Sanford, Oo, man. Mas okay yun kesa naman death timer, di ba? Kesa naman bibigyan mo pa ng gold yung kalaban. Burn mo na yung ultimo and that was a spectacular escape coming in from Sanford. Still deathless dito sa larong ito kahit siya ang humaharap para sa Team Liquid. Lamang pa rin naman ng TNC ng 1,000 pero pababa na ito ng pababa. Kailangan na nilang makahanap ng sunod nilang malaking play. Yeah, and kung babalikan natin, ang nagiging playstyle kasi before ng isang Gatot Kacha, pinagsisimula mo na yung team fight bago siya tumalon. Kasi nga naman, mas sigurado yung Avatar of the Guardian na tatama. Pero wait lang, may tatama na dito. Si Heads ang kanilang uunahin. Nandun yung nakapatid na monitor na card. And this time, lalaban ng TNC. Si Heads buhay pa rin. Pero si Benny ang kikitil ng buhay dito ni Heads. Grabe, parang binato na lahat. Parang 4 na katao mula sa Team Liquid Philippines na nagbato ng mga pwede nilang mabato dito kay Heads para bumagsak siya. But still, a mission successful para dito sa Team Liquid. Lumiit na nga ang gold lead ng TNC. 1,000 na lang halos ang kanilang lead. And this is the last turtle of the game. Kaya naman napaka-importante na ma-secure ito ng TNC if gusto nilang i-lead ang lead. Yeah, tama ka doon. No? And again, kung babalikan natin, kung experience lang kasi ang pag-uusapan, ilang beses na rin dumaan ang Team Liquid PH sa mga ganitong klaseng sitwasyon. No? Yung mga nalulugi sila sa early game, nakakabawi sila. Lalo nga, ang nagiging goal na lang dito ng Team Liquid PH, makipag-trade na lang tayo. Wait, may conceal ka. Oo, kalmado lang. And Escalera, conceal nakita din. Carl Tizzy, nasa magandang pwesto para kumuha ng Turtle. Half HP para sa Turtle. Sanford nag-charging na nga. Malaki bike ang galawan. May mga charge pa rin dito pero nahatak. Eh, nandun yung Avatar. Wow! Dalawa nahuli doon ni Sanford. Andito na si Sanford. Pasok na naman sa dalawa. Ngayon, Carlito, JP ay napatras na. Pero Sanford versus 4. Maging 5 pa daw. Pero hindi niya kakayanin dahil napakakate ng mga normal hits dito ni Escalera. Wow, nabuhay pa si Escalera with the Cyclone Eye. Nakita natin na hindi agad binanatan para hindi mag-charge yung passive ng isang gatot dito. Pero mukhang si Heads ay napakakunat with a revitalized SD. Ulti. Okay, dalawaan nagsalo dun si Shadow Kill. Pero nakapatay na naman itong si SD. Pasok ngayon ang mga sa TNC nandun ni Xamen Force. And si Kozen ay nakakuha din ng kill. Medyo nagkakalayo-layo dito ang Team Liquid PH. Libreng pahong naman para sa TNC at nabawi na nila yung lead na nakuha sa kanila. Dalawang flicker ang na-burn dito ng TNC Pro Team pero naging worth it naman dahil nakuha nila ang kanilang second turtle of the game at pati na rin yung gold lead na nawala sila kanina. Check muna natin ang mga items. Mukhang nag-iinit na nga dito si Kozen with a 1K gold lead against Benny Cutie. At makita na natin yung damage niya kanina. Talagang pumasok na siya with the flicker. Zaman Force agad paglapag. And ito yung kailangang isipin ngayon ng Team Liquid PH. No? Kasi kailangan talaga ng item ni Benny. Kailangan niyang makakuha ng magandang posisyon din. No, yun yung mga kailangan mong gawin kapag naka 1-1 kayo. Kasi hindi naman instant yung damage na nabibigay niya. No? And ang TNC naman, kailangan lang din humalap ng pagkakataon para hulihin itong si Benny. Kasi as of this moment, masasabi ko nasa magandang posisyon pa rin ang Team Liquid dahil nga wala pang death itong si Benny. And yung 1-1 naman, alam natin na kapag umabot ng late game to at makalipad lang ng isang beses, ito yung mga talagang game-changing. Yep. Pero dito si Heads, humaharap ngayon sa Team Liquid Philippines. Mukhang naghaharap na ng sunod na malaking play ang TNC Pro Team as the Lord is spawning 50 seconds from now. Conceal play, ginamit na dito ng Escalera. May maharap kaya siya. Heads, nasa harapan ng 3. Okay, Glorious Pathway. Pero kaya ba niya i-sustain? Talon muna dito si Cartesi or lumayo muna. Ay! Sanji, babawi din. Avatar of the Guardian, dalawa nahuli. It's Sanford with that taunt. Habang nakap naman mula dito kay Carlito. Pero nasalo nila yung Eternal Guard. Shadow Kill para kay SD. Ngayon tuloy pa rin nabakbakan si Benny. Kozen! Nagamit na rin niya yung kanyang needles in flowers pero hindi siya tatagal. Dalawaan tumba. Carlito at ang matatanggal SD. Normal lang sila dito. Kakayanin niya ba makaligtas? Yes sir, kasi tumakas na rin si SD dahil pawala na rin at pa-expire yung kanyang quad shadow. Wow, 3-for-1 exchange. DLPH pa ang nalugi doon. Naging maganda na sana ang pagpasok doon ni Sanford at pati na rin yung pagnakaw ng Glorious Pathway na nagmumula kay Sanji. And this is already Sansan
isang duo experience, no? Alam na natin na maganda yung naging engage, pero yung naging response na nanggaling dito kay Hatred, kasama na rin si SD, ay nagtuloy-tuloy yung crowd control chain at pati na rin yung damage na nanggaling kay SD. Kaya naman, with this Lord take, half HP, nakahanap agad, wala na si JP. Pumitas kaagad sila ng isa at yung main initiator nila ang nawala para sa Team Liquid PH, libreng Lord para sa Phoenix Army. Biggest gold lead so far na hinawakan ng TNC Pro Team. This is already a 4K gold lead. At talaga nag-iinit si SD ngayon. Still deathless. 6-0-2 sa larong ito. At yung damage ni Kozen ay nararamdaman na rin talaga. Hindi man naging maganda ang KDA ni Heads dito, pero panigurado ay ang dami niyang damage na natangke para sa kanyang mga kakampi. Yeah, sobrang laki ng tulong no, ng ginagawa niya dito. And ang nagiging main focus lang ni Heads gamitin yung kanyang Glorious Pathway para nga naman mapilitan ng Team Liquid na mag-commit ng mga skills or mga spells if ever man na magawa ito ng ni Heads. At malaking tulong yung para sa kanila kasi kapag wala na nga naman mga skills ng Team Liquid, go signal ito para sa TNC lalo na punong-puno ng damage yung lineup na to. That's true. At kailangan na nga mag-ingat dito ni Benny Cutie dahil panigurado siya na ang magiging target. And for now, sabihin na natin 5,000 man ang kalamangan ng TNC Pro Team. Hindi naman ibig sabihin ito ay hindi na kayang manalo ng Team Liquid Philippines. Isang magandang hila mula kay JP at makalipad lang ng isang beses na may madadamay na iba. Si Benny Cutie ay panigurado may 2 o 3 na babagsak dahil nga sa damage ng crossbow tank. Yeah, importante ito at kailangan ding isipin ng TNC yan na yun yung mga kondisyon na ayaw nilang mapunta sila. No? Yung mga pagsasama-sama ganyan pero si Cortez, yun ako may ata siya. 4 na members sa kanyang humabol. Or ang humabol doon, nagamit na rin yung Eternal God. At babagsak agad si Carlito, pati yung Torre doon sa may bandang ibaba. And this time, meron pa sila mga minions. Kakayanin ba? Meron pang aura. Pasok na rin dito si SD. Pero pinagsaluhan ng 2 members dito ng TNC or Team Liquid PH. Yung shadow kill. Pero wala na rin mamamatay kasunod ni Carl. Magiging sapat naman ang oras ni Carlito para bumalik at tumipensa kasama ng kanyang mga kakampi. Team Liquid Philippines behind ng 7K at kitang-kita ngayon ang tapang ng TNC Pro Team sa pagpasok. Conceal na gamit na naman. Heads humaharap na rin. Medyo malalim. Ang lalim ata dito ni Heads at saka ni Escalera. Pero sabay Glorious Pathway pa-atras. Ito lang ang nagiging goal at nagiging misyon ng TNC Pro Team. Wala namang na-commit na ultimates doon. Pero may consistent gagawin. Flicker na gamit din. Pero naka-sidestep itong si Kozen. Pasok din si Escalera. Nagamit yung kanyang primary dad. Pasok na rin itong si SDCYZ. Kozen with a kill. Ngayon naman, ito yung pagbalik dad ng Team Liquid PH. Nakakuha na rin si Carlito! dito. Si Heads ay makakakuha din ng isa. Habang si Carlito pinagtutulungan nung Eternal Guard plus si SD. Ngayon, 2 na lang ang natitira para sa Team Liquid PH habang 3 pa para sa TNC. Pasok din, shadow kill, pinagsaluan si Sanji, nabuhay pa! Saktong napindot din yung region. It's still a 2v3 scenario. At mukhang kailangan na nga muna mag-back ng TNC Pro Team. Lord upcoming, 20 seconds. Nakapagdepensa pa ang Team Liquid Philippines with a great play coming in from Sanford. Ang dami niyang nahuli doon with that counter set. Yeah, para sa akin, napaka-importante talaga nung ginawa doon ni Sanford. No? Pero again, yung importansya ng isang SDZYZ. Tingnan mo naman, sakto yung Avatar of the Guardian. And this time, nagkagulo na eh. Kumbaga, hindi mo na alam kung sino titingnan mo dyan. Titingnan mo lang doon sa taas kung sino yung mga namamatay eh. Tsaka tingnan mo, ang crucial din pala na naka-Winter's Crown dito si Heads dahil hindi na ipasa yung crossbow of Tang. Pero ito, may laban na naman. Naku, may papasa ba? Hindi na makakatalo si Sanford! And this time, crossbow! dito ang crossbow Tam nagamit na. Pero godlike na si SDZYZ. Si Carlito ay nakikipagsabayan sa 3. Buhay pa rin ang 3 para dito sa Team Liquid PH. Pero ang TNC medyo aapak muna sa preno. Dumadami na ang Winter's Crown sa kupunan ng TNC Pro Team. Kaya naman pahirap na ng pahirap ang paglipat sa himpapawid ni Benny Cutie dahil nga hindi rin pumapasa kahit mapatay niya with that Winter's Crown. 6K gold lead para sa TNC Pro Team. Pero parang dikit na dikit ang laban na to dahil sa kalakasan ng Team Liquid Philippines sa team fight. Yeah, maganda rin kasi yung pagdepensa na ginagawa dito ng Team Liquid PH. No? And maganda yung sinasabi mo, no? Pag team fight kasi, ang dami rin nilang layer na aasaan eh. Yung Avatar of the Guardian, even yung knockup ni Carlito. And this time, sabi ng TNC, okay, i-atras muna natin, medyo pipigilan muna natin at i-reset yung Lord na ito. Pero nagdedesisyon ng Team Liquid, iguguban nila, hindi, i-atras muna nila. Ipapa-reset na naman ng Lord. This is a level 2 Lord. Luminous Lord na pwedeng dadamba talaga sa mga tore. And TNC Pro Team mukhang pasensyoso sila sa ngayon.
Yeah, importante ito kasi again, may mga kailangan silang ikonsidera dito lalo na nakakapondo na rin ng mga items itong si Benny Cutie. Hindi biro yan ha. Yung ganito karaming crowd control mula sa TNC tapos 5-1 into na KDA ka Oo. at lagi ka pang pinipwersa ng TNC dito. Iba yung galawan ni Benny. Pag may nakita yan na isang target, yung sabihin na natin sakto, cooldown yung Winter's Crown o hindi na pindot. Oo. Iyan na siguro yung magiging simula ng katapusan para sa TNC Pro Team. But right now, lamang pa rin naman ng TNC. This is a great game para kay SD. Napakatakas ng kanyang damage dealt. Nilamangan pa ang Wow. mga gold laners na kadalasan naman na talagang number 1 in terms of damage dealt. Kapares na rin ng mga mages. So this might just be a big play. Escalera with a concealed card! Okay, ito ata yung big play at si Carlito ang natunaw. Si Carlito ang namatay. Ngayon naman ang TNC ay kailangan na munang umatras. Pwede sila mag-transition dito sa may Lord. Pero sa Escalera nandun din. Team Liquid Benny, PH naghahanap Benny. ng magiging target at naging target nila. Wala iba kundi si Escalera pero na-knock up din itong si JP. Ngayon pop yung immortality. And si Eds ngayon nagamit na rin kanyang revitalize. JP umatras. May sulog din. Nabuhay pa with a sliver of HP. At kompleto pa ang Phoenix Army. Crossbow of Tang is still available para dito kay Benny Cutie. Hindi niya ginamit, hindi niya pinulan trigger during that team fight. Wow. Pero sa ngayon, TNC Pro Team, dahil nga kompleto pa sila at dahil nanalo sila sa team fight na yun, sila din ang makakakuha ng Lord na ito. And this might just be their way na makakuha ng inhibitor turret 16 minutes in. Wow, nakakagulat na performance ng TNC. Feeling ko nakaka-capitalize na nila yung mga tips na ibinigay dito ni Kram at saka ni Innocent. Ilabas nyo lang kung ano yung gusto nyong gawin. Isa sa mga keys to victory niyan. So, Oo. ito na nga nakaka-capitalize na nila yung mga Nararamdaman na rin ito yung early game talaga na dominance na meron ng TNC Pro Team. Isa na lang yung kailangan nilang gawin dito, no? Panghawakan talaga at tapusin ito. For the longest time, during the regular season of Season 14, ito yung lagi nating nakikita sa TNC. Oo. Lagi silang nananalo ng early game. Lagi silang nakakalamang by mid-game. Pero pagdating ng late game, laging may isang pagkakamaling tumatapos sa kanila. And this time, in their final game of the season, ito na ata yun. Conceal, okay, na-check kagad. Nakuha na ng Team Liquid PH. Nagamit na rin kagad doon yung ultimate mula kay Heads. Basag yung Torres sa gitna. Same with the bottom lane. Ngayon, go ba dito ang TNC? Let's see. Ito na yun, Lord Push na nagmumula sa TNC Pro Team. A 10k gold lead. Nagamit na nga ni Sanji ang Primal Wrath. Escalera, wala pang flicker. 5 seconds sa battle spell na yun. Napaka-importante para mag-set up ng play pero tatlong inhibitor lang nawala. At wala na rin ang buhay ni Escalera ng bahagya. Okay. Hence, tumusok ng isa at nagbatuhan na rin ng mga ultimate. Sino kaya ang magsisimula ng laban? Ang bilis sa tulong ng Eternal Guard para pasok sa Escalera with the flicker. Ngayon, andito si SDCYC at yung kanyang pagamba. Yung pokes from hatred. Aray ko po, napaka-hapdit, napaka-kati. Kailangan mag-replenish ng buhay dito ni Sanford. Pero kakalma muna ang TNC. Alam nila yung kakayahan ng pagdepensa ng Team Liquid PH at re-respetuhin nila yun. Saktong call coming in from TNC Pro Team. Hindi tumama yung flicker play ni Escalera kaya naman hindi na nila ni-risk na tapusin yung laro. Baka makalipad pa si Benny, baka may mangyari pang masama. Yep. Kaya naman lulutuin muna ang ihahain. Mamaya, it's still 1 minute bago lumabas ang Evolved Lord. At ibang usapan na po ang Evolved Lord. Hindi lang basta-basta damba ang gagawin nito. Hindi ka na pinapansin yan. Wala Pupunta yan sa base mo. Diretso na kaagad. Sasapaking ganyan. Diba? Ang hirap talaga kalaban. At kapag nakuha yung Evolved Lord na yan, again, Team Liquid PH, ang nagiging idea na lang nila dito, pwede tayo munang pumitas ng isa. Hindi natin kailangan makipagharapan ng 5v5 doon sa Lord, lalo na't bukas na yung buong base niya. No? And yung tendency na magkaroon ng split push ay hindi pa rin natin sinasara para sa TNC. Oo, talagang lahat ng waves ay kontra na sa Team Liquid Philippines dahil nga tatlong inhibitor turret na ang nawala. Dahil dito, TNC Pro Team ay karapatan silang magtago lamang, mag-freeze ng wave o pwede rin nilang patagalin ang Lord Dance dahil ba talagang malulugi ang Team Liquid Philippines doon sa mga nawalang inhibitor turret na yun. Item check tayo dito. Lock item naman na ang mga damage dealer na nagmumula sa Team Liquid Philippines. So let's expect na magiging malupit ng mga team fights dito. Yeah, and ngayon naman ay sisimula na kagad ng TNC Pro Team and Escalera ang nakatalaga para humawak doon sa mga posisyon at mga eskinita na pwede pagdaanan dito ng Cavalry. Ngayon, available na rin Wings para kay Sanford. So mas may karagdagang kunat na itong hero na to. 5 seconds para sa flicker ni Escalera. Mukhang iintayin ito ng TNC Pro Team
bagong humanap ng play at kailangan na nga mag-clear ng waves. Ito na yung pinag-usapan natin, Burrito. Kailangan dumepensa ng Team Liquid Philippines bago sila pumwesto. And buti na lang, mahaba ang range ng isang Avatar of the Guardian ay Sanford na pwede siyang ipwesto sa malayo habang tumi-teamfight ang Team Liquid. Oo, sobrang importante nito na meron kang XP lane na kayang pumunta kagad doon sa mga team fights na pwede nyong lutuin. No? And ngayon, na dahil nga naman against all odds yung mga minions dito Oh, no. Hindi sila gagawin sa eskalera pero nahuli, JP nagamit na rin yung conceal at the flicker. And si Carl TC dito magiging puntirata nila. Ngayon naipit sa eskinita. Ang TNC kailangan nilang umatras dito pero ang sakit nung Eternal Guard. Ngayon nakakuha na kagad ng isa dito ang TNC Pro Team. Habang sa eskalera ay napaatras na nga nila. Si Kusin din nakakuha na rin ng kit at na kagad ang tumumba para si Team Liquid PH habang si JP ang magiging next. Si Benny Cutie nag-aantay rin ng pagkakataon pero hindi siya makakalipad dahil ang Phoenix Army ang lilipad at ang mga minions tinatapos na ang laro. Tuloy ang paglipad. TNC Pro Team takes game number 1. Momentum para sa Phoenix Army.